Okay, welcome to our vlog again, guys. Ako nga pala si Verlando Junior Isolodario. You can call me Ate Bess. Ang topic na iba-vlog natin ngayon ay about senior high. So, ito yung mga, kung ano nga ba yung mga ganap sa senior high. Involved dito, hindi lang grade 11, kundi grade 12 din. Dito sa topic natin, magbibigay na ng paalala. So, itong topic natin is based to sa na-experience ko here in Cavite. So, based to sa naranasan ko bilang estudyante nung ako'y nag-aaral pa rin ng grade 11 and 12. Ang mga sasabihin ko dito is yung mga natatandaan ko, yung mga naaalala ko, and syempre, correct me if I'm wrong. Kasi may mga some instances that Why? nabubula ako. So, may karaniwang kasi, syempre, nagkakamali, nalilimutan, at nagkakarambol-rambol. So, prior knowledge na meron ako kung bakit may senior high. Kasi di ba ang kwento sa atin dati at yung mga naririnig nating mga usapan, and kung tatanungin natin yung mga naunang generation, ang K to 10 dati. Ibig sabihin, kinder to grade 10 lang. And then, sunod nun, college na. So, kung ating susuriin ngayon, nadagdagan siya ng dalawa. Actually, ano ko rin to sa social media na dinagdagan lang daw kasi magaya lang daw tayo sa ibang bansa. For me, siguro naging basihan lang siya para ma-improve yung education dito sa Pilipinas. And I know naman na ang function ng senior high is to be ready the students to college. Kasi hindi ba, isa mga teacher ko nung grade 12, nagkwento siya na napakaswerte daw namin kasi napakaswerte natin. So, kasi naranasan natin ang may senior high, which is grade 11 and 12. Para pagpasok sa college, hindi na tayo yung naninibago. Siyempre, doon pa rin naninibago, pero at least may, may konting kaalaman na kung anong ganap ba sa college. Like, kunwari yung mga semester and so on. So, pag sinabing semester, usually, nagre-range to ng about 4 months. Yan. Sa junior high, ganun pa rin naman siya. Kaso hinati lang siya. So, yung first grading, second grading is ginawang first semester. Wait for it. Ay, nalaglag. First semester and yung second semester, ginawang first semester. What? Yung first grading and second grading, ginawang first semester. Yung third grading naman at yung fourth grading, ginawang second semester. Kumbaga, tig-apat silang buwan. So, ano yun? Anong function nun? Ba't iniba? So, sa ating kasi sa junior high, meron tayong 4 na chances bumawi sa isang subject. So, kung ano yung subject mo ng first grading and fourth grading sa junior high to ha, hanggang fourth grading, yun pa rin yung subject mo. Ibig sabihin, pwede kang bumawi at bumawi para maipasa mo yung subject na yon. Dito kasi, sa senior high, is, maliit lang yung chances mo na bumawi. Bakit? Kasi, kaya hinati siya, hindi lang siya basta hinati. Kumbaga, dito kasi sa first semester, which is first grading and second grading, is iba ang subject. Pagdating mo ng second semester, which is third grading and fourth grading, is iba din ang subject. Ibig sabihin, dito na nagtatapos yung subject na to, dito na nagtatapos yung subject na to. Pag may bagsak ka dito, ibig sabihin, ulitin mo siya, i-take mo siya ulit in the next school year, or pwede namang mag-intervention ka. So, may ginagawa naman mga intervention na ganyan para maipasa mo lang yung subject na yun. Yung mahirap sa senior high, kaya kailangan pagbutihin. Itong mga ganap na to is ganito rin sa college. Siyempre, may mga ganitong sistema sa college. Yung mga subject dito is hindi na yung English, Filipino, ganyan, science, hindi na siya ganon. So, meron dito mga subject na English siya, pero hindi siya related sa English talaga. Like, kunyari, yung DIAS, DIS, yung PPG, yung yung research. So, sa yung research,
Yung grade 10, hindi ko alam kung naranasan to ng iba, pero yung grade 10 ako, nakaranas ako ng baby research doon sa grade 10. So, hindi pa siya ganong mahirap. Dito sa senior high, paparanasan na kayo ng research. And sigurado mag-iba ang buhay niyo. Charot. Siyempre, ayun, yung mga subject, gagawa na lang ako ng another vid para ma-explain kung ano ba yung mga subject na yun, kung ano natatandaan ko, and so on. So, mahirap ba ang senior high? Siyempre, kung ang tatanungin, yung nilalakbay, yung nandun ako that time, siyempre ang hirap. Kasi naninibago talaga ako, sobrang hirap niya. Pero kung ako tatanungin, katulad din siya ng junior high. Pero to the level up nga lang. Kasi nga, kumbaga, ini-intro na sa atin kung ano yung mga ganap sa college. Okay? Tinuturo na tayo maging independent. So, mga tips na gusto ko ibigay sa inyo is yung time management. So, pasok dito yung meron kang notebook. May kasi ginawa kasi akong notebook. And then, tinatawag ko tong reminder notebook, scratch note, and so on. Kasi pag nag-scratch ka na, solving sa math, and so on. Pero dito ko nilalagay yung mga reminder ko kada araw. Na reminder ko, kailangan may lecture ka, may pinapabili sa ganitong subject para hindi ko makalimutan. Pag wala talaga akong ganun, nakakalimutan ko talaga, te. Ang pinaka-importante sa lahat is magpahinga. Yes, yan din naranasan ko. Actually, lagi ako napapagalita kasi lagi akong puyat. Kasi ang schedule, ang pinaka gusto ko talagang mag-aral, yung gumawa talaga ng mga is gabi. Ayoko ng araw kasi, ewan ko, gusto ko gabi. Ang tahimik kasi pag gabi. Kaya lagi akong puyat. Pero ang natutunan ko, kailangan mag-rest ka pa din. Kumbaga, magpahinga ka pa din. Kasi ikaw din naman magsasuffer nun sa huli. Kumbaga, hindi magiging maganda yung performance mo. Tapos, mararamdaman mo yung effect. Like, kunyari, nahihilo ka, tapos inaanto ka sa room, tapos parang may tumitibok dito, I don't know. So, mararamdaman mo yung effects ng katawan mo. Kumbaga, yung katawan mo na yung humihinto, pero ikaw go na go pa rin, di ba? So, yun lang guys. Thank you sa paranood.